Mabuhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay patungkol pa rin po dito sa Industrial Remote Controller with Transmitter and Receiver by Apollo System. Sa nakaraan nating video tutorial ay winaringan po natin itong device na to connected dito sa control panel o dito sa mga contactor na ito with emergency pause button. So nako-control itong magnetic contactor na ito on and off through this device. Na kahit malayo itong remote controller na ito ay kaya niyang kontrolin on and off itong mga contactors na ito. At sa demonstration po natin sa nakaraan nating video tutorial, kung mapapansin po ninyo, once na pinress ko itong pause button na ito, mag-i-energize itong magnetic contactor na ito. Pero kapag ka-i-release ko yung pagkaka-press dito sa pause button na ito, nagdi-de-energize itong contactor na ito. Subukan po ulit natin ngayon. Release natin to. So naka-press pa rin po itong pause button. Kapag ka-i-release ko ito, magdi-de-energize itong magnetic contactor. Ganoon din dito sa isa. Pag ni-release ko, magdi-de-energize siya. Ngayon, so yung pong ganitong klase ng connection dito sa device na ito ay tama po ito para doon sa forward and reverse ng conveyor. Okay po, ngayon may isa pa pong connection para dito sa device na ito, dito sa contactor, na gusto kong i-share sa inyo. At ito pong connection na ito ay gagamitin natin sa bucket conveyor, yung mismong umiikot na belt. Kasi yun po, isang way lang, hindi siya nagre-reverse. So ibig sabihin po niyan, once na halimbawa ito yung para sa belt conveyor, pinress na operator ito. Pag start po natin, pag release ng operator dito, dapat naka-hold itong contactor. Dapat kahit i-release ng operator yung pagkaka-press dito sa pause button na ito, dapat ay naka-energize pa rin itong contactor na ito. So yun po ay panibagong klase ng connection ulit. So sa ganoong connection, gagamit po tayo dito ng relay. Ganito pong klase ng relay ang gagamitin ko for demonstration. So stay tuned lang po kayo at sana po ay panoorin ninyo ito ng buo para magkaroon po kayo ng idea kung paano ito i-wiring. So ang gagawin po natin ngayon, i-off ko muna to. Okay, then i-press natin itong emergency stop. At ang gagamitin nating contactor ay ito at saka itong relay na to. Tatanggalin natin to kasi maingay ito. Okay po, so i-disconnect ko muna to. So ang connection po natin ay halos ganoon din po. Ito number 1, so designated ito para dito. Okay po, magdadagdag lamang tayo dito ng relay. Na ito pong relay na ito ang magsisilbing pinaka holding contact para dito sa magnetic contactor na ito. Okay po. So naka-off tayo, walang power. Tanggalin ko itong plug natin dito para sigurado po tayo. Okay. So tanggalin ko itong dito, itong number 2. Itong number 2 po na to, itong wire na to, which is ito po yan sa relay K2. Okay. Gagamitin natin ito dito sa relay na to. Okay po. Then itong neutral tanggalin natin dito. Okay na to. Then tanggalin ko na po itong isang. Okay na po. Then ipalit natin itong relay. Yan. Adjust natin to. Yan. Then ibalik natin ito, supplyan itong line 2 o neutral. I-connecta natin sa A2 nitong relay na to. So ang A2, ito po, nandito yung A2. So kukonect natin yan dito. Yan. Itong neutral po ay kukonect natin dito sa A2. Ito yung A2, ito naman yung A1. Yan.
So na-connecta na natin ito dito. Halos lahat po ng relay mayroon siyang schematic diagram dito sa mismong base niya, sa mismong case nitong relay. Ayan. Ayan. So yung A1 at saka A2, number 1 at saka number 8. Ito po. May na mga number to. So pamaya gagamitin natin yung isang contact nito para dito sa holding contact ng magnetic contactor na ito. Okay po? Yan. And then itong number 2 galing dito sa receiver. Ito po yan. Sa post button B. Okay? Kukonect natin ito sa A1. Kung natatandaan po ninyo, itong number 2 na ito ay connected sa A1 nitong magnetic contactor na ito. So ang gagawin natin, i-connecta naman natin ito dito sa control relay natin. So ito pong ginagawa natin dito ay basic wiring connection din lamang po ito. Kung ma-analyze nyo po yung basic wiring connection natin ng start and stop post button with holding contact, ganoon din po ito. Kumbaga gagamitin natin yung contact nito at saka contact nitong relay para pag press ng operator dito sa post button na ito ay mag-hold na yung contact nitong magnetic contactor. And then kapag in-stop naman ni loader operator itong magnetic contactor para sa belt conveyor, ito namang post button B ang ipipress niya para mag-stop itong magnetic contactor na ito. Okay po, so ang gagawin natin dyan ay gagamitin natin itong NO contact nitong magnetic contactor. Then i-connect natin itong NO contact na ito dito sa NC contact nitong relay. So itong isang terminal point ng NO contact nitong magnetic contactor, i-connect natin dito sa A1 ng magnetic contactor. So i-connecta natin ito dito. A1. NO contact. At ito naman po, connect natin sa NC contact ito. So tingnan natin yung drawing natin dito. Ayan. So ang common natin dito, kikita nyo, ang common natin to nasa gitna. So may nakalagay naman common NO tsaka NC. Okay po. Ngayon kung walang mga nakalagay na ganito, pwede nyong gamitan ng tester natin continuity. So ito yung common, gamitin natin yung 3 at saka 2. So okay po, na-connecta na natin ito sa isang terminal point nitong NC contact nitong relay. Then ito pong isang NC contact point na ito ng relay ay i-connecta natin dito. Tingnan natin itong drawing na to. I-connect po natin yan dito after ng emergency stop. So isasama na po natin yan dito sa common point nitong K1 and K2 relay. Okay po. So i-connect natin yan. Ito yung isang terminal point. Okay. At ito naman yung number 3, yung common point doon sa relay K1 and K2. Sasama natin ito dito. So okay po, na-connecta na natin yan dito.
So pwede na po natin itong testingin at paganahin. So bali ang ginawa lamang po natin ay basic wiring connection ng, kung matatandaan nyo po, yung basic wiring connection natin ng stop and start push button with maintaining contact. So ganoon din po yung ginamit natin dito na connection. So bali dito sa magnetic contactor na yan, NO contact yung ginamit natin para once na mag-energize itong contactor na ito, magko-close po itong NO contact na ito. At dahil ito pong contact na ito ay connected dito sa NC contact nitong relay na ito, so mananatiling naka-energize to. Naka-hold sa pagkaka-energize ang magnetic contactor na ito. At kapag gustong i-stop ni operator, ito namang push button ang gagamitin niya. Pagka-press po niya, which is naka-assign ito dito sa relay na ito, magi-energize itong relay na ito. Pag nag-energize po ito, yung NC contact na ginamit natin sa maintaining contact o sa holding contact nitong magnetic contactor na ito ay mag-o-open po yan. So madi-disconnect yung circuit dito, magdi-de-energize itong magnetic contactor na ito. Okay po, so sana po ay nasundan ninyo ang basic wiring connection natin dito. So i-power on po natin to. Ito yung plug natin, i-plug in po natin dito sa ating outlet, then i-on natin ito, circuit breaker, then nag-power on itong mga indication dito sa receiver, then i-release natin itong emergency stop dito sa transmitter. Okay po, so gustong paganahin ni operator yung belt conveyor, isa lang yung direction ng belt conveyor, kailangan naka-hold ito. So pinress po ito ni operator, nirelease niya, so nananatili pong naka-energize ang magnetic contactor natin. Okay po, so hindi na kailangan bumaba pa ng operator para i-on and off doon sa control panel. Dito pa lamang ay makokontrol na niya ito. Ngayon, tapos na yung operation. Kailangan nang i-stop ni loader operator yung belt conveyor. So ipipress niya lamang po ito. Magdi-de-energize na itong magnetic contactor. Okay po, so yan po ang tutorial natin ngayon. Sana po ay may natutunan kayo sa tutorial natin ito. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe po para po manatiling alive itong ating channel. Paki-share na rin po sa iba para yung iba nating mga kaibigang electrician, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control, ay magkaroon din po sila ng idea patungkol sa basic wiring connection ng motor control. Mabuhay po tayong mga Pilipino.